Ma'am Hilda, ilang taon na po ba kayo? 19 po. 19. Itong nirereklamo ninyo, sino po ba yung pangalan nito? Si Felix Berto Tacan-Carante po. Ilang taon na po ba siya? Mag-48. Ano po ba yung trabaho nito? Retire Marines po. So recently lang po siya nag-retire. Opo, 2023. Kayo po ma'am, may work po ba kayo? Wala po. Kano-ano niyo po ba to si Felix Berto ma'am? Kinakasama po. Ilang years na kayo magkasama? Pa 5 years na po. 14 ka pa lang ba ma'am nung nagkasama kayo? Nasa 15. May anak po ba kayo? Opo, meron po. Ilang taon na? 2 po. Kailan mo siya pinanganak ma'am? Mga ilang taon ka nun? 16 po. Nung 5 years kayo nasa relasyon ni Felix Berto, ma'am, saan ka po ba nakatira? Sa kanya kung sa magulang mo pa rin? Sa kanya po. So recently ka lang umalis? Ito lang? Opo. Kailan ka umalis sa kanya? Palipat-tipat po ako sir. And then, anak ninyo saan po ma'am? Na kustudiya? Andun po kayo sa mama ko po. Ang ganito po kayo ma'am, tinanong ko ma'am kung ilang taon ka ng anak at saka kung kailan kayo nag-start po nga maging intimate. Kasi po makakasuhan po natin siya ng qualified rape, no? Si Felix Berto Quirante. Ayun nga sa bagong batas ma'am, no? Pag below 16 po, no, qualified rape yan. That's non-bailable and yung penalty doon is reclusion perpetua. So mabigat na kaso yan. Ngayon, nung binubugbog ka pa niya, so syempre kasamang vowsy, iba pa yon. So pwede niyo po mamasalaysay po nga paano kayo nagkakilala and then bakit kanya binubugbog? Mananakit niya po pag halimbawa po pinipigilan po siya sa mga sa mga bisyo niya po. Ano pong bisyo niya ma'am? Pagsasabong po, pag-iinom. Ayan po mga sugat-sugat nyo, no? So may mga pasa. Okay. Sige. Sa braso. Pero by the way, paano kayo nagkakilala ma'am? Doon po kasi dati nakatira po yung ate ko sa kanya ng upahan po. Tapos ako po, nagbabantay po ako ng bilyaran niya po. Okay. Tapos doon po, sinama-sama niya po ako kung saan-saan. May asawa ba to si Felix Berto? Meron daw po. Pero hindi niyo alam dati. Hindi po, sabi niya po kasi wala na daw po makasal na din daw po nasa ibang bansa din po kasi. Nireklamo niyo na po ba to yung pananakit niya sa inyong barangay for vowsy? Meron na po. Kailan ka po ba ma'am lumapit sa barangay niyo? Matagal na po tagal na po, di ko na po matandaan kasi. Kailan ka ba ma'am lagi binubugbog ni Felix Berto? Recently na lang ako for the past 5 years ma'am Hindi po, binubugbog. palagi po, pag binipigilan nga po siya sa niya. Okay, ang dyan. Ayun, ito po. Ayan po. Meron pa rin siya sa kanan Yes, niyang oh. braso at yun. So mukhang recent na nangyari, a week ago siguro, no? Based po sa nakita, no? Last week lang yan, most likely. So nilapit niyo na to po sa barangay ninyo. Magandang hapon po sa inyo, Sir Felix Berto Quirante. Sinasaktan niyo siya, may mga pasa-pasa siya. Ano po yung masabi niyo dito, sir? Kulang sa disiplina yan, walang respeto, ganun. Ay, Sir Felix Walang Berto, no? respeto. Hindi po naging reason po yan, sir, no? Nga mangbugbog ka ng Hindi tao. po, hindi. Kasi maling-mali, Hindi po alam mo yan, reason. sir. Is bilang dati Mali, kang alam Marine, ko. sir, tinuro sa inyo yan, maximum Opo. tolerance. Ikaw naman lagi yung bugbugin siguro, sir. Ano, lalaban ka, hindi? Ano, binubugbog ka ba ni ma'am? Opo! Kinikutilyo pa nga ako yun eh. Pero ito Ano, kasi, hindi mo Felix, Sir Felix, no? Yung sa'yo, allegation mo yan, binubugbog ka, may kutsilyo. Pero may ebidensya kayo pakita. Wala. Ito, sir, si Ma'am Hilda, 19 years old. May Yun pasa, na, doon na- kitang-kita sa pagling katawan siya niya. nagkatalo. And sabi nga, sir, binubugbog mo siya tuwing pinipigilan ka niya sa mga bisyo mo. Aminin mo, pananakit mo na sobra, tapos aminin mo Hindi bang baliw mga mananakit kung walang dahilan? Pumunta ka pa dyan, pinapaya mo na sarili mo. Ano man nasabing pinapahiya niya yung sarili niya, sir? Ikaw nga wala respeto, nananakit ka ng babae. Ako wala respeto, nanakit ng babae. Oh. Ibig sabihin, pag babae nanakit sa lalaki, hayaan lang. Kahit Nananakit na ka ba, ma'am? Hindi takpan po, talaga ng todo. kalaki po niyan eh. Felix Berto, no? Based po sa sitwasyon Sir. dito, no? Sa prima facie lang po, no? Na facts, no? It is less likely po siguro nga isasaktan ka ni Gilda, no? Bilang ikaw, 47 na siya, 19 pa, babae siya. Lagi yan sa jurisprudence, no? Nga mas malakas naging lalaki. Bilang ex-marines ka pa, I doubt talaga, no? Magandang hapon po, Ma'am Joy. Magandang hapon po, Yes po. attorney. Ma'am, na lumapit na po sa inyo dyan, di ba? Para ireklamo to si Felix Berto Quirante. Ano po ba yung background nito, ma'am? Pwede niyo kami ba ma-enlighten? Lumapit po si Tatay Hill, regidor po sa amin, noong June 2022 pa po. Para lang po kuhanin po si Hilda sa poder po ni Sir Felix Berto dahil po siya ay 15 years old pa lang that time. Okay. Ngayon po, tinatanong namin si Tatay kasi bawal po naman ang kasunduan sa ganyang edad. Mm-mm. Kung magpa-file po siya ng case, pwede po namin siyang idiretso sa PNP. Okay. Ngayon sabi po ni Tatay, hindi na daw po niya ikakasuhan. Ang gusto lang daw po niya mabawi po si Hilda. Kaya po nagkaroon po kami ng blatter na tinurn over po namin sa kanya si Hilda. Dala po niya, iuwi daw po niya ng Bicol. After that, ma'am, wala na po silang update sa amin kung nakabalik po o nakauwi po or
bumalik si Hilda sa puder ni Felix Berto. Ganito po yung nangyari. Nabalitaan ko lagi binubugbog na to. Inabutan ko doon sa sa Bausi nga. Natatakot ako dahil Marines nga. Wala namang may kakilala. Kaya ganun na lang ang ginawa ko. Naggawa na lang kami ng agreement na bawiin ko na lang. Tapos ang nangyari, nagpaalam to sa akin na pupunta doon sa mama niya, Antipolo daw. Yung pala doon pumunta sa sa bahay ni Felix Berto. Pumunta ulit ako, di ko na nagawa na magsumbong o kasi natatakot nga ako sa kanila. Okay. Kasi wala kami kamag-anak nun. Magandang hapon po, Police Staff Sergeant Jerlyn Paga. Ma'am, ang maghingi po kami sana ng tulong, no? Nga sasamahan po namin yung complainant, ma'am, sa inyong tanggapan dyan para po magsampa po ng kaso laban dito kay Felix Berto Quirante. Yes po sir, yes po sir. Punta lang po sila dito sa tanggapan namin para ma-assist namin sila kung ano po yung irereklamo po nila sir. On top with that, yung protection order siguro since they are fearing po sa lives nila kasi nga, membro po ng retired Marines. Okay po sir. Sir, attorney diba it's either sa barangay or sa i-file sa Korte. RTC Family Yes Court para yung permanent protection order or temporary protection Sige order. po, ma'am. So, una-una po, no, pwede pasok yung qualified rape. Sinabi ko. And of course, yung VAUSI, no? Opo. Ang RA 962. And pasok pa yun kung that time nung mga binubugbog siya, minor pa siya, baka 7610, child abuse. Child abuse. And of Okay course, po. yung last nun is kidnapping, no? Kung based po sa kwento nga, nung 15 siya, nilayo sa magulang, dinetain pa siya, pwede po. Sa sustento sa bata, nagbibigay siya? Yung binibili naman ng mga gatas. Pag gusto niya lang, sir? Or Opo, pag gusto niyo lang po, ma'am. Sige, isama na po natin yung ma'am nga pag mag-file ng kaso, nga syempre, kailangan magbigay ng sustento sa bata kasi nga, inanakan kayo, di ba? Dapat, hindi sana tayo dumating sa ganito Sobrang panglalait mo sa amin Ano ang sabi mo sa akin? Kung may tanga, general ako. At wala akong magagawa dahil bubu ako. Mag-usap tayo pa. Ito ngayon ang sinasabi mo. Lagi mo akong pinapahiya sa tao. Grabe naman ang ginagawa nyo, paninira. Hindi paninira. Hindi paninira yan. Mag-usap tayo, wala tayong problema rito. Walang problema na okay ba sa akin? Magulang ako, nakikita ko, binubugbog mo ang anak ko. Wala lang akong magawa dahil sinasabi mo nga, pulubi ako. Yung nangyari gabi, kutiluhin niya ako Ngayon, buti nga nakuhan ko siya sipa nakuhan ko siya kasi... Ito na ngayon, ang ipapakita ko sa iyo ang general lang tanga. Hindi dapat mantong kasi ganyan. Ayos ng pagsama natin dito. Ayos nga, binubugbog mo naman yung anak ko. Tiniis ko ng ilang taon. Nakikita ko, pasok pa sa anak ko. Tutupusin pa ako pa nga sinasaktan yan. Hindi mo lang alam Hindi alam, kaya nga tumira ako dyan dahil At sana... masakit sa magulang yan. Ayos. Palibasa hindi ka palaki ng mga anak mo, hindi ka Kunting lang yan. Papag-usapan natin yan. Mantong kasi ganyan. Oh, ba't bigla nga yung payak-iyak ka, Felix Berto? Kaninang tapang-tapang mo. Anyway po, ganito po, Hindi, sir. Felix Hindi, Berto, sir. no? So, kung magsasampas lang kaso sa'yo, kung may sinasabi ka mga counter-argument mo, ilaban mo na sa korte. Anyway, korte na po mag-decision po at maghatol sa inyo. Kaya- So, dalawa kaya, po sir, mangyari yan. mag-usap- Either maghimas-rehas ka dyan, ma-forfeit lahat ng mga pension mo, or kung totoo talaga may depensa ka, ilaban mo. But for now, it's very clear. As the sun, no? Mas clear po sa broad daylight na yung pasa po ni ma'am andito po ngayon sa katawan niya, no? It's still, no? Ang signifies kung gaano mo siya po inabuso at saka sinaktan. Okay? Salamat po. And schedule po natin yung pag-file po natin ng kaso. Pero for the meantime, yung barangay protection order or mismo yung sa police na po tayo hihingi na po ng tulong po sa protection po ninyo. Mas maganda po para sigurado Apo. po ang namin. Po, salamat sir. Magandang hapon po. And Ma'am Hilda, salamat po. Salamat.